Baka pwede mo rin ako i-drawing. Actually po, pag nagpapadrawing sa akin, may bayad po kasi. Magkano naman? Usually po, nasa 1,000. Opo, bahala ka na dyan, ha? Opo, sige po. Bakit naman pumayag ka dun sa Dilimisa sa Sinto? Yung baba-baba na nga, tapos pastasan pa. Ma'am, ito na po yung pinagawa niyo sa aking artwork. Kung okay lang po, kukunin ko na po sana yung bayad. Agad-agad? Ano yan na po? Sige na. Alam mo po na dito yung bata para maningin kasi po nangangailangan siya ng pera. Baka, itong drawing mo. Papayaran pa kita. Binastos mo na ako. Medyo mainit ka, no? Ayun. Ito na yung order niyo. Nak, dami mong dinodrawing ha. Marami ba kliyente ngayon? Opo, Nay. Tanggap lang din po akong tanggap kasi sayang din yung bayad. Anak, hindi mo naman kailangan gawin yan. Sayang din po kasi, Nay. Tsaka gusto ko rin po makatulong. Lalo na sa pag-aaral ng kapatid ko. Tsaka na-enjoy ko naman po ito pagdadrawing kaya okay na rin. Sabi mo eh. Oh, Warren, buti nandito ka. Susan, pwede ko ba siyang hiramin sandali si Warren? Papatulong lang sana ako magbuhat ng mga paninda ko. Bibigyan ko na lang siya ng pera ulit mamaya. Sige, aling tayan. Tara na. Para po. Salamat. Nay, ano pong buhatin natin? Dito. Dito magbuhat. Ay, mga paninda lang. Ay, lugaw. Magkano ba yung lugaw niyo? 20 lang po isang mangkok. Ang mahal naman yata. 20? 15 lang yan sa may amin, eh. Eh ma'am, mas marami naman pong laman itong lugaw namin. Kaya medyo mas mahal. Ganon? Eh, sa tingin ko, basta ang kanin na nilagyan mo ng sabaw yan na mainit na tubig, di ba? Para magbukang puno. Tama? Tama ba? Mahal. Eh ma'am, doon na lang kayo bumili, doon sa may inyo, kung sa tingin nyo mas okay yung lugaw nila. Eh, bastos ka pala kausap, eh, ha? Mo, ano bang gusto mo, ha? Bastos niya, ha? Anong gusto mo? Ipadampot kita rito? Bakit nyo tinapon yung paninda ko? Andong hindi tama, eh, binababoy mo rin ako, ha? Ayaw, bastos! Sobrang mahal ng presyo mo, mahal. Warren, Mrs. Jacinto? nanay mong bungangirang ito, palingkerang babae ito, nanay mo. Opo. Ikaw, baka bumagsak ka na. Ayan, oh, ayan, eto pa, oh. Eto pa, oh. Ayan. Pasensya na po. Nay, Oh! tama na, Nay. Hindi lang ikaw marunong sumigaw, ako rin. Pasensya na po, pasensya na po. Turuan mo yung nanay mo. Anak, pasensya ka na, ha? Ang yabang naman kasi ng teacher mong yun, eh. Kaya sana hindi nyo na lang pinatulan, Nay. Pasensya ka na, anak. Pero sana lang, huwag kanyang pag-initan sa school. Hindi naman ho siguro. Very good. Good. Warren, hindi ko alam na pwede palang gawing tulugan ang classroom. Are you okay? Did I wake you up? Sorry po, ma'am. Sorry. Ikaw ang sumagot sa board sa equation. Tayo mo ka na panaghintay. Stand up. Go. Very good. Wow, ang galing naman ni Warren. Tulog pa yan, ang lagay na yan, ha? Congrats! Congrats, Warren. Warren.
You're very good. Very effective. And, gawa mo to. Opo, ma'am. Louder. Opo. Very good. Huwag ka na matulog. Another round of applause for Warren. Louder. Good. See, if you all study well, you'll make it. And Warren, hindi porke lusot ka sa equation ay okay ka na sa kaso mo. Hindi pa. Nagkaintindihan mo tayo. Do I make this up to you? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Louder. Yes, ma'am. Louder. Yes, ma'am. Last time, louder. Yes, ma'am. Everybody heard that? Answer! Yes, That's it. Hey, Warren! Warren, tara, uwi na tayo. Sige na, mauna ka na. Dadaling ko pa to kay Mrs. Jacinto. Ha? Tsaka may papagawa pa daw siya sa akin. Ha? Ilang araw na yun ah. Bakit ba ikaw yung laging inuutusan nun? Ano akong magagawa niya mo? Warren, ano ba? Kanina ko pa hinihintay ang mga kailangan ko. Halika na. Opo, ma'am. Nakipagdaldalan ka lang pala rito. Ito na po. Sige, pasok, pasok. Sige po. Baka pwede mo rin ako i-drawing. Ay, sige po, ma'am. Pero, actually po, pag nagpapadrawing sa akin, may bayad po kasi. Ganuan? Magkano naman? Usually po, nasa 1,000. Pero po, kung gusto niyo po, bibigyan ko po kayo ng discount. Para po sa inyo. So, 500 na lang? Sige po. Talaga? Opo, 500 na lang. Ito po. Bahala ka na dyan, ha? Opo, sige po. Sure ka? Opo. Maganda yun, Matt. Opo. Gagawin ko po agad to. Ay, sa Makalawa. Kailangan ko yan. Sa Makalawa po. Oo. Sige po. Sige po, gagawin ko po agad. Mauna na po ako. Salamat po. Uy, Warren! Bakit naman pumayag ka dun sa dilimisi sa Sinto? Yang bababa na nga, tapos paspasan pa. Hayaan mo na. Para tigilan na rin ako sa klase. Ikaw naman tong kawawa. Pagpupuyatan mo naman yan. Ano pinagbubulungan mo? Ay, ma'am. May inutos lang po sa akin si Mrs. Jacinto. Pero paalis na rin po kami. Inutusan ka ni Mrs. Jacinto? Konting favor lang naman po, ma'am. Sige po, alis na po kami. Tara. Sige po. Uy, Warren. Ano ba yan? Paano ka makakapag-focus sa pagre-review mo? Nakatuto ka dyan sa pagdodrawing mo. Patapos na to. Ay, nako. Alam mo, dapat talaga hindi ka na pumayag dun sa gusto ni Mrs. Jacinto eh. Mamaya hindi ka pabayaran nun. Ha? Paano mo naman nasabi? Ano ka ba? Kalat na kalat kaya. Ang daming utang nun sa kantin. Tapos hindi naman nagbabayad. Hindi naman siguro gagawin sa akin yun. Ay, naku, di mo sure. Warren, ikaw na muna Nay. bahala dito sa bahay, ha? Dadaling ko muna sa ospital itong kapatid mo. Bakit po? Anong nangyari kay Lynn? Kahapon pa masakit ang tiyan nito eh. Patitignan ko na sa doktor. Sige na, ha? Ingat kayo na, ha? Ma'am, ito na po yung pinagawa niyo sa akin yung artwork. Ah. Ito. Ayos naman. Kaya lang. Parang mukhang madali eh. Kung okay lang po, kukunin ko na po sana yung bayad. Agad-agad?
kabibigay mo lang eh. Eh, ma'am, kailangan ko po kasi ng pera pang dagdag dun sa pambili ng gamot ng kapatid ko. May sakit po kasi siya eh. Kaya anong gagawin ko? Eh wala naman akong pera ngayon. Babayaran kita kaagad oras nagkasweldo ako. Di ba sinabi ko na yun sa'yo? Oh, pasok ka na sa klase mo. Ano? Sige po. Ano nangyari? Ba't parang nahihiya pa? May kinalaman ba yan kay Mrs. Jacinto? Kailangan po kasi ng pera, ma'am. Hindi ko nagbayad si Mrs. Jacinto sa pinagawa niya sa aking drawing. Baka. Uminom mo na po. Sige na. Kailangan mo yan. Para na makatulong yan sa kailangan mo. Katagdag ninyo. Huwag na mag-alala. Thank you po, ma'am. Malaking tulong po ito. Salamat po, ma'am. Sigurado ka bang magandang idea itong gagawin ko? Aba, syempre, oo naman. Ano ka ba? Isang buwan na yung nakalipas, no? Tapos hindi pa rin siya nagbabayad. Papaalalahanan mo lang naman. Responsibilidad niya yun. Sige na. Ayan po, Mrs. This is the faculty room. Hindi na kung kailan mo gustong pumunta. Open kami para sa'yo. Faculty room. Do you understand that? Sorry po, gusto ko lang po kayong makausap tungkol po dun sa bayad niyo po sana sa akin dun sa pinag-drawing niyo. Di ba sabi ko, babayaran naman kita, but you have to wait. Hindi kita tinatakbuhan. 10 years na ko rito, I have a good reputation. Hindi ko unahin yung gusto mo, ikaw masusunod. Hanap mo. No. Mrs. Jacinto, pasensya na po ha. Makikisabat lang po ako. Dapat nilang po kasi naman bayaran yung pinagawa niyo doon sa bata. Kaya lang naman po na dito yung bata para maningil kasi po nangangailangan siya ng pera. Sana naman po magbayad kayo agad. Para matahimik ka, pakita tayo bukas. Babayaran na kita. Ano, sagot? Mrs. Jacinto! Yes. Ikaw pala. Manang-mana ka sa nanay mong palingkera. Natuwa ka rito? Sumagot ka. Natuwa ka? Ito ang drawing mo? Ano, hindi ka makasagot? Kailangan ko lang yung bayad niyo, Mrs. Jacinto. Papayaran pa kita. Binastos mo na ako. Binastos mo na ako. O, ayan. 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 Binastos mo na ako. Babayaran ko pa ito. Hindi ba ako naiintindihan? Sabi ko, babayaran kita, pero mag-antay-antay ka. Dahil may dapat akong hahabulin na bayaran. Tama. Oh, i-display ko ito sa school para malaman. Happy ka, happy? Iiyak-iyak ka?
Medyo mainit na, no? Ayan. Ayan. Tingnan mo ako sa mata. Ipapagsak ko. Huwag po, Mrs. Jacinto. Baka mawalan po ako ng scholarship. Yan pambabastos mo ang hindi ubra sa akin. Ipapagsak kita, wala kang karapatan maging scholar. Ano ba talaga nangyari? Eh, kasi po tita, yung teacher po namin sa math, si Mrs. Jacinto, pinagawa po siya ng drawing tapos nangako pong babayaran. Eh, nakalipas na po yung isang buwan, hindi pa rin po siya binabayaran eh. Tapos nung siningil niya po kahapon sa faculty, nagalit po si Mrs. Jacinto. Kaya ayun, sinunog niya po yung drawing sa harapan ni Warren tapos sinabi pa po niyang babagsak siya sa subject niya. Totoo ba yan, Warren? Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko yung teacher na yan. Mrs. Jacinto! Yes? How may I help you? Bakit niyo naman ginanin yung anak ko? Nagpa-drawing kayo ng mukha niyo, tapos ayaw yung bayaran. Sabi ko sa kanya, babayaran ko siya. Pero wag agad-agad at may emergency akong pangangailangan na dapat bayaran. But of course, I will pay. Tama ba naman sunugin niyo ang ginawa ng anak ko? Ha? Ayan, na-trauma yung anak ko. Tapos sasabihan mo pa na ibabagsak mo? Kung sa'yo pwede yung mga ganyang kilos at pambabastos, sa akin, hindi siya papasa at hindi siya umula. Guard! Sumusobra ka na! Tama na po yan! Mrs. Tama na po yan! Sobra ka na! Tandaan mo mukha at huwag mo nang papasukin. Go! Malis ka na bago tayo patasin. Rereklamo kita! Mrs. Umalis na lang po kayo. Tandaan mo mukha. Thanks po, ma'am. Hoy, Warren! Warren! Binagsak nga ako ni Mrs. Jacinto. Warren, tama na. Magagawa natin to ng paraan, ha? Mali itong ginawa ni Mrs. Jacinto. Tama na. Naku, anak! Naku, sorry! Nalito ko sa paggawa ng card mo. Nakuha mo na ba yung card mo? Tita, Walang hiya talaga yung Mrs. Jacinto na yan eh. Sorry po, Nay. Hindi, anak. Kailangan pagbayaran nitong Mrs. Jacinto na ito yung ginawa niya eh. Hindi tama ito. Ginagawa mo rito. Hindi ba nakaban? Magrereklamo kami sa ginawa mong pagbagsak sa anak ko na walang tamang batayan. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Anong klaseng teacher ka? Anong ginawa mo? Walang hiya ka talaga! Nay! Nay, Nay, tama na po! Nay, tama na po! Tama na!
Senior teacher ka pa man din. Anong ba na kahihiyan ka sa mga guro? I can't even call you a teacher. I'm sorry but I have to suspend you for the meantime habang iniimbestigahan pa yung kaso mo. Bakit ako ang parusahan ninyo? Hindi siya, wala akong kasalanan. Tama na, Mrs. Jacinto. My decision is final. Sa kabila ng maraming problema ng mundo, sana po'y lagi pa rin nating piliing maging mabuting tao. Lagi nating alalahanin na lahat ng gawin natin, masama man o mabuti, ay may balik sa bandang huli. Mga kapuso, sana po'y may nakuha tayong aral sa ating kwentong wish na hango sa totoong buhay. At ngayon, oras na para tumupad tayo ng mga wish ng mga estudyante katulad ni Warren. Kung pwede na nga lamang daw na i-drawing na perfect ang buhay, ay tiyak isang magandang obra na ang malilikha ng first-year engineering student na si Joshua. Nag-start sa kuya ko. Kasi yung kuya ko po kasi talaga yung nagdo-drawing sa aming magkapatid. So parang nung LM kami, LM siya, siya yung lumalaban sa mga contest. Si Joshua at ang kanyang kuya Jonas na lamang ang magkasama sa kanilang tahanan sa Bulacan. Byudo na ang kanilang ama na nagtatrabaho bilang isang factory worker sa Saudi. Mga portrait drawing ang madalas na pinapagawa ng mga customer ni Joshua. 500 hanggang 1,000 pesos ang kanyang kinikita sa bawat isa na inaabot ng 5 oras na paggawa. Malaking bagay po ang tulong na nabibigay niya sa pagkukomisyon, sa pagdodrawing. Yun nga po, hindi na nga po ako nagbibigay ng baon. Pangalawa, nabibili niya yung mga gusto niya. Sa bawat hagod ng lapis ni Joshua sa kanyang mga ginagawang likha, ay hindi niya maiiwasan na maalala ang ina na siyang inspirasyon niya sa pagguhit. Tila nakamarka ng araw kay Joshua ang sugat ng maagang pagpanaw ng kanyang ina dahil sa sakit sa puso. Alam niyo po yung parang tumigil yung mundo niyo. Kasi parang nung namatay po kasi si mama is parang sabi ng doktor sa amin is may 6 minutes na lang siya. So parang ayun yung 6 minutes ng buhay ko na parang sobrang precious. Kasi parang bawat segundo doon, parang ayaw mong maubos. Kasi ayun nga po, mahal mo sa buhay yung mawawala. Iniisip na lamang ni Joshua na meron siyang anghel na masayang nanunood tuwing siya ay gumuguhit. Tanging nais lamang ni Joshua ay makapagtapos ng kolehiyo para mas matulungan pa niya ang kanyang pamilya at makauwi na ng bansa ang kanyang ama. Wala rin namang mangyayari kung hayaan mo yung sarili mo na ganyan ka, na malungkot ka, na parang hindi ka nagpapatuloy sa buhay kasi may nawala. Parang inisip ko na lang na mas malulungkot yung mama ko kung nabubuhay pa siya, kung ganun yung mangyayari sa akin. Malamang ay napipinta na ni Joshua kung saan namin siya dadalhin. Ang pakay siyempre sa lugar na ito ay makapagbenta si Joshua sa kilalang Pinoy Pawn Star na si Boss Toyo ng kanyang mga drawing. Good afternoon po, boss. Magandang hapon. Ano pong pangalan nila? Ako po si Joshua Onzo Jacamos. Ano sadya mo dito? Bali, isa po akong student artist. Student artist. Opo, simula pa po nung bata ko. So, bali, Wow. i-offer ko po yung drawing ko. Yung mga una ko pong gawa po. Ano ba to? Pencil? Opo, color pencil po. Kung meron akong gusto dito, syempre to. Idol namin to. Magaganda yung pagkakagawa mo, ha? Tsaka ito kuha niyo mo ka. Binibenta mo ba to? Opo. Magkano mo naman binibenta? Original po kasi na single ko kapag nagko-commission is parang 500 per head. 500. Pero since sentimental po lahat to. Kasi ito po mga gawa natin is parang katabi ko yung nanay ko pong nagagawa. Yung buhay ko po siya. So magkano ba na siya binibenta ngayon? Kung dodoblehin ko po kada ulo. 1,000 isa. Mukhang nahihirapan si Pinoy Pawn Star sa pagkakataong ito. Sige. Dahil maganda naman yung pagkakadrawing mo, Magkano mo bibili? 3,000 pesos. Pero 30 terms. 30
32 din. Ang bayaran ko ito ng 3,000, 1,000, hindi ko na siya tatawaran. Pero, bukod dyan, kasi may sorpresa ako sa'yo. Ano pa kaya ang sorpresang sinasabi ni Boss Toyo kay Joshua? Buksan mo ngayon yan. Buksan mo. Yan ang sorpresa ko sa'yo. Oh! Ano nakalagay dyan? Ikaw ay nasa wish ko lang. Ikaw ay nasa wish ko lang. Kung ano man ang iyong kailingan ay pagbibigyan. Tandaan mo lang yung sinabi ko sa'yo kung ano yung gusto mo sa buhay. Gawin mo lang ng gawin as long na masaya ka. Ituloy-tuloy na natin ang masayang araw na ito para kay Joshua. Oras na para makita niya ang mga hinanda naming regalo. Dahil madalas wala na sa kanyang budget ang pambili ng mga art material, narito na ang lahat ng kakailanganin ni Joshua sa pagdodrawing. Thank you po. May pan-drawing na po ulit ako. Appliances naman na mailalagay na nila sa kanilang bahay. Meron ding mga casual clothes na magagamit ni Joshua sa eskwela. Para makatulong sa pag-aaral ni Joshua, isang bagong cellphone with free load at laptop ang handog ng ating programa. May magagamit na akong laptop kasi yung laptop ko po sa dorm, as in, malapit na po siyang masira. Thank you po Ma'am Vicky. Thank you po sa wish ko lang. At syempre, hindi mawawala ang wish ko lang savings. Parang sobra-sobra na po lahat to. Tapos may pa-savings pa po. Sobrang makakatulong po sa pag-aaral ko. Mga kapuso, lagi po nating tandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.